Ano ang resulta, love? Tanong ni Harry kay Laika nang lumabas siya mula sa CR at pitpit ang resulta ng pregnancy test na sinagawa niya. Napalunok naman si Laika at malungkot na tumingin sa mga mata ng kanyang asawa. Negative na naman, love. Malungkot niyang tugon. Nakita niya ang biglang pananamlay ni Harry. Ngunit kahit ganoon pa man, ay niyakap pa rin siya nito. Okay lang yan, love. Baka hindi pa talaga ito ang tamang panahon para sa atin. Bakas sa boses ni Harry ang lungkot. Hindi na napigilan pa ni Laika ang hindi maluha habang yakap niya ang kanyang asawa. 2 taon na silang kasal at sa loob ng 2 taon ay sinusubukan na nilang magkaroon ng anak. Ngunit paulit-ulit lamang silang nabigo. Isang nurse si Laika at sa bangko naman nagtatrabaho si Harry. Dumaan na sila sa maraming pagsubok, ngunit ang hindi sila magkaroon ng anak ay ang pinakamahirap sa lahat. What if subukan na natin yung sinasabi ni doktora na IVF? Tanong ni Laika habang nakatingin sa mga mata ni Harry. We need a lot of money para dyan. At isa pa, ayokong basta na lang din tayo sumuko. 2 taon pa lang naman tayo sumusubok. Naniniwala ako na makakabuo rin tayo. Tugon ni Harry. Tipid na ngumiti na lamang si Laika. Kung si Harry ay makakapaghintay pa ng matagal, siya ay hindi. Laman siya ng usapan ng pamilya nila Harry. Ganoon din sa kanyang pamilya. Siya ang sinisisi kung bakit hindi pa sila makabuo. Nang araw na yun, ay sabay na silang pumasok sa trabaho. Inabalay niya ang kanyang sarili sa mga pasyente at rounds niya. Hanggang sa dumating ang lunch at nagkita sila ng kaibigan niya si Karen. Ano sis, nakabuo na ba kayo? Tanong ni Karen na makaupo sila sa isang cafe. Napabuntong hininga si Laika. Hindi pa rin eh. Ewan ko ba? Lahat naman na sinabi ng doktor ay ginawa naman namin. Napapagod na ako kakasubok. At the same time ay gustong gusto ko na magkaanak. I just felt na yun na lang ang kulang sa akin. Sa amin ni Harry. True naman kasi na masarap magkaanak. Look at us. 2 na ang judakis namin at masusundan pa. OMG, buntis ka ulit? Nakangiting sambit ni Laika. Yes! Kaya bawal na sa akin ang kape. Pwede juice. Tapos laklak na lang ako ng maraming water mamaya. Napuno ng tawanan ang table nilang dalawa hanggang sa unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Laika. Buti ka pa. Ako kaya? Kailan? May himigan ang lungkot sa boses niya. Wala namang problema both sa inyo ni Harry eh. Sadyang hirap lang talaga kayo makabuo. IVF, ayaw niyo ba subukan? Tanong ni Karen. Umiling si Laika. Hindi pa raw kaya ng ipon namin, sabi ni Harry. At isa pa, ayaw niya ng prosesong yun. Mas pipiliin niya na lang daw maghintay kaysa mag-undergo through IVF. Eh, paano ka naman? You want to have a child na? I guess, maghintay na lang din ako. May suggestion ako, pero hindi ko alam kung magugustuhan mo. Na-curious si Laika. Ano yun? Kumuha ka ng sperm donor mo. Just like what Amy did. Si Amy? Yung cum laude sa batch natin? Gulat na tanong ni Laika. Tumango si Karen. Yes, siya nga. Recently ko lang din nalaman. Ang sabi ay ayaw din ng Amy mag-asawa pero gustong magkaanak. Hayun, naghanap lang siya ng sperm donor. Mas mura ang bayad at 100% daw na mabubuntis ka talaga. Parang biglang nabuhayan ng pag-asa si Laika. Ito na lang ba talaga ang choice niya? Paano? At saan makakakuha ng sperm donor? Tanong ni Laika. Ang sabi is, may website daw yan. Hayaan mo at ipapasa ko sa iyo ang link mamaya. Hihingin ko mismo kay Amy.
But the question is, papayag ba si Harry? I'm not sure. Natapos na ang break time niya at naghiwalay na rin sila ni Karen ng daan. Matapos ang pagkikita nilang iyon ay hindi na mawala sa isip ni Laika ang tungkol sa sperm donor na para bang kahit hindi niya ito isipin ay kusa itong pumapasok sa isip niya at nakakaramdam din siya ng excitement. Weird na kung weird, pero ganito yata talaga kapag gustong gusto mo ang isang bagay at may isang paraan na lang para makamit mo yun ng mabilisan. Isang gabi, hindi na siya makapagpigil pa na hindi sabihin kay Harry ang kanyang nasa isip. Love, mayroon sana akong gustong sabihin sa'yo, panimula niya habang nakatabi sila sa kama ni Harry at kasalukuyan ito nagsa-cellphone. What is it? Tanong ni Harry na hindi siya sinusulipan. Alam mo naman na gustong gusto ko na magkaanak, di ba? Yes. We both want to. Gusto ko na ngayon. Alam kong hindi tayo makabuo. Karen told me about having a sperm donor. Bigla ay natigilan si Harry sa pinanonood sa kanyang cellphone. Ano? Sperm donor? Nagbibiro ka ba, love? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Harry. Seryoso ako, Harry. Gusto ko na talagang magkaanak. Gusto ko sa'yo. Pero ang sabi mo, hindi pa natin kayang IVF. Gusto mo maghintay tayo. Pero ako hindi na ako makapaghintay. Tumaas na ang boses ni Laika at hindi na niya napigilan pa ang maiyak. Mabilis siyang umalis sa kama at nagtungo sa terrace ng kanilang kwarto. Napabuntong hininga naman si Harry bago sinundan si Laika. Niyakap niya ito mula sa likuran at hinalikan ang balikat ito. I'm sorry, love. Pakiramdam ko ngayon ay kasalanan ko kung bakit hindi tayo makabuo. Gusto ko na rin naman na magkaanak. Pero hindi ko lang inaasahan ang decision mo. Sambit ni Harry. Okay lang. Huwag mo nang isipin pang sinabi ko. Alam ko naman na hindi ka papayag eh. Baka sa boses si Laika ang sama ng loob. Who said na hindi ako papayag? Napaawang ang labi ni Laika at humarap kay Harry. Papayag ka? Sigurado ka ba? Oo naman. Alam ko naman na ako lang ang mahal mo. At kung sakaling na mabuntis ka, tayo ang kikilalaning magulang ng bata. At ako ang magiging daddy niya. Bigla tuloy ako nakaramdam na excitement. Nakangiting sambit ni Harry. Sa tuwa ni Laika ay mabilis niyang niyakap ang kanyang asawa. Thank you, love. Promise ko sa'yo, no feelings attached. At tayo ang magpapalaki sa baby natin. Matapos ang gabing na iyon, ay naging ganado sa pagtatrabaho si Laika. Nagsimula na rin sila maghanap ni Karen sa website ng lalaking pasok sa standard niya. Isa sa mga requirements ay morenong lalaki, matangkad, matangos ang ilong, at higit sa lahat ay malinis at healthy. Ganito kasi ang katangian ni Harry, kaya kung sakaling makabuo sila ng sperm donor niya, ay may resemblance pa rin kay Harry ang sanggol. I found one! Perfect na perfect siya for you! And take note, he is a gym instructor, kaya healthy and fit siya. Tila kinikilig na sambit ni Karen. Kasalukuyan silang nasa cafe na lagi nilang tinatambayan. Nang silipin ni Laika ang picture sa laptop, ay napangiti siya. He looks like Harry. Sambit ni Laika. Napansin mo rin pala? Tamang-tama na to. Tiyak na hindi na mako-question pa ang itsura magiging anak nyo. Next week ay magmi-meet na kayo. Do you prefer normal process or yung sperm lang ang ituturok sa vajayjay mo? Napakunot ng noo si Laika. Pwede palang tinuturok lang? Yes, but 50% lang ang chance na mabuntis ka. Unlike sa normal process, which is, sex, 100% na yun. Umiling si Laika. Doon tayo sa sigurado. I want to do it in a normal process. Then, this is settled. His name is Val Jerome. So Diamond Hotel kayo magkikita.
VIP Room 201. Napatango na lamang si Laika at may kung anong kaba sa dibdib niya ang hindi niya maipaliwanag. Nasabi na rin niya kay Harry kung saan at kung kailan at ramdam din naman niya ang suporta nito. Ngunit hindi raw ito makakapunta para samahan siya o bantayan dahil may team building daw ito. Naintindihan naman niya at mas mabuti na yun para makapag-focus siya sa gagawin nila ng sperm donor niya. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakihintay niya, nag-email na ang lalaki na naroon na ito sa hotel at siya naman ay na-late lang ng kaunti. Nang makuha niya ang VIP card key, ay dumiretso na siya sa hotel room nila. Kaya ko to. Pagpapalakas loob niya sa kanyang sarili bago buksan ang pintuan gamit ang keycard. Pagpasok niya ay dilim ang bumalot sa kanya. Kasunod nito na maramdaman niya ang isang bisig na yumakap sa kanya. Bilisan na lang natin dahil may kailangan pa akong puntahan. Sambit ng isang baritonong boses. Sige, utalbo yung tugon. Ang lalaki na ang siyang naunang gumawa ng aksyon, tsaka niya ito sinabayan. Hindi siya nahirapan dahil magaling mag-romansa ang lalaki hanggang sa nagawa na nila ang dapat na mangyari. At dahil sa pagod ay nakatulog siya. Nagising na lamang siya nang wala na ang lalaki sa tabi niya. At nag-iwan na lamang ito na sulat. Na umalis na ito. Ngunit ang ipinagtataka niya, hindi nito dinala ang perang bayad niya para rito. Lumipas ang 2 linggo at hindi man lang nagre-reply ang sperm donor niya. Gusto niyang makita ito in person at gusto niyang malaman kung bakit hindi nito kinuha ang bayad. Ngayong araw ay hindi siya makapasok dahil masama ang pakiramdam niya na para bang hinahalukay ang sikmura niya dahilan ng kanyang pagsusuka. Mag-test ka na ng PT! Tili ni Karen mula sa cellphone dahil kasalukuyan sila naka-video call. You think this is it? Buntis na ako? Mag-PT ka na nga para malaman natin. Excited na sambit ni Karen. Dali-daling kumuha si Laika ng 3 PT at nagtungo sa comfort room, tsaka isinagawa ang test. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas ang resulta. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang 3 PT na puro 2 guhit ang makikita. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kwarto at kinuha ang cellphone niya. Positive! Karen! Positive lahat ang PT ko! Umiiyak niyang sigaw. OMG! Congrats! Magiging mother ka na! I'm so happy for you! Successful ang ginawa niyo! May iyak din na tugon ni Karen. Tatawagan ko si Harry. Sasabihin ko ang good news sa kanya. Ibinaba ni Laika ang video call at sunod niyang tinawagan si Harry. Ilang minuto bago nito sagutin ang tawag. Ngunit hindi si Harry ang nakita niya, kundi ang isang batang lalaki na sa tingin niya ay nasa 5 taong gulang na. Hello po! Masigla nitong pagbate. Napakunot ng noo si Laika. Hello? What's your name? At bakit hawak mo cellphone ni Harry? Tanong niya. My name is Harvey. I'm 5 years old. Nasa kitchen si Papa. Nagluluto po kasama ni Mama. Nanlamig ang buong katawan ni Laika. Sinong papa mo? Si Harry po. Ang may-ari po na yung cellphone. Wait po, ipapakita ko po siya sa inyo. Tumakbo ang bata patungo sa kitchen at doon ay nakita niyang nakangiti si Harry habang yakap-yakap mula sa likuran ng isang babae. Ang sweet po nila, di ba? That's my papa and mama. Proud pa na sabi ng bata. Napahawak si Laika sa kanyang labi. Harvey, sino yung kausap mo? Tanong ni Harry at inagaw nito ang cellphone. Sa pagkakataong iyon ay nakita na siya ni Harry. Love? Utal nitong tawag sa kanya. Hindi na niya hinintay pa na magsalita ito at pinatay na niya kaagad ang tawag. Halos manikip ang dibdib niya sa nakita. May anak na si Harry. At 5 years old na? Ibig sabihin nun, magkarelasyon pa lang kami. Ay may anak na siya.
Halos manikip ang dibdib ni Laika dahil sa kanyang nalaman. Kaagad siyang umalis sa kanilang bahay at nagtungo sa pinapasukang ospital ni Karen. Hindi pa man niya nakikita ang kaibigan ay nawalan na siya ng malay sa entrance pa lang ng ospital. Nagising siya nang nasa tabi niya ang isang pamilyar na lalaki. It was her sperm donor, Val Jerome. How's your feeling? May masakit ba sa'yo? Magkasunod na tanong nito. Napahawak siyang bigla sa kanyang tiyan. Ang baby ko. Kumusta ang baby ko? Okay lang si baby. Karen called me nang mawalan ka na malay. Mabuti na lang at malapit dito ang gym na pinapasukan ko. Napanatag ang loob ni Laika. Tsaka naman dumating si Karen na may dalang prutas. Mabilis itong lumapit sa kanya at niyakap siya nito. Dito na tuluyang tumulo ang luha sa kanyang mga mata at nasabi niya kung ano ang nalaman niya. Kung may anak na siya sa ibang babae, bakit hindi kayo makabuo? Tanong ni Karen. Hindi ko rin alam, pero wala na akong pakialam pa sa kanya. Ipapaanal ko ang kasal namin at mag-isa kong palalakihin ang anak ko. Hindi ko kailangan ng lalaking manloloko. Tugon ni Laika. Hindi mo naman kailangan palakihin ng bata na mag-isa. I'm here at handa akong gabayan at panagutan ka. After all, hindi naman nagkataon lang ang pagkilala natin. Napakunot na noo si Laika. Anong ibig mo sabihin? Sis, si Val Jerome nga pala. Pinsan ko. Matagal na siya may crush sa'yo. Pangit man pakinggan pero parang binugaw kita sa kanya. Pero promise, matino yan si Val Jerome. Since college, crush ka niyan. Torpe nga lang siya. Hindi makapaniwala si Laika sa kanyang nalaman. Nang tignan niya si Val Jerome ay nakayuko na ito at kumakamot sa kanyang batok. Bigla ay dumating naman si Harry. Love, anong nangyari? Kaagad na naalarma si Val Jerome at tumabi sa kama upang gabayan si Laika. Umalis ka rito at huwag mo akong matawag-tawag na love. Putol ni Laika kay Harry. Magpapaliwanag ako. Anak ko nga si Harvey. Pero bunga lang siya ng isang pagkakamali. I was drunk na may mangyari sa amin na babaeng yun. Hindi yun ang nakita ko. Ang sweet yung dalawa. At isa pa, matagal mo na silang tinatago sa akin. Hindi mo man lang naisip ang mararamdaman ko. All this time ay may anak ka na. Kaya para bang balewala na sa iyo kung mabuntis man ako o hindi. Bakit? Buntis ka na rin naman, di ba? Pumayag ako sa gusto mong kumuha ng sperm donor. Patas sa tayo. Balik sigaw ni Harry. Hindi makapaniwala si Laika sa sinabi ni Harry. Tinanggal niya ang singsing sa kanyang daliri. Simula ngayon, tapos na tayo. Hintayin mo na lang dumating ang annulment paper sa'yo. Sigaw ni Laika. No, hindi ako papayag. Lalapit pa sana si Harry, ngunit kaagad na hinarang ito ni Val Jerome. Sinaktan mo yung babaeng pinapangarap ko lang noon. Ngayon, magdusa ka sa ginawa mo. Sambit ni Val Jerome. At sino ka naman, ha? Maangas na tanong ni Harry. I'm the father of her child. At hindi ko gagawin ang ginawa mo sa kanya. I will treasure her like a diamond. Dahil ang babaeng tulad niya, dapat pinapasaya, minamahal, at inaalagaan ng maayos. Hindi naman nakapagsalita kaagad si Harry at sa halip ay masamang tumingin kay Laika. Magsama-sama kayo! Mga walang kwenta! Sigaw nito, tsaka lumabas ng ward. Mahigpit na niyakap ni Karen si Laika at doon ay binuhos ni Laika ang sakit na nararamdaman niya. Hindi niya akalaing lolokohin siya ni Harry at bibitawan na lang siya ng basta ganun na lang. Lumipas ang 2 linggo at nakalabas na siya ng ospital. Inasikaso niya ang pag-file ng annulment nila ni Harry at ang perang bayad niya sa sperm donor ang ginamit niya para sa proseso. Tunay na hindi siya pinabayaan ni Val Jerome at ito ang nag-asikaso sa kanya. Unti-unti niyang nakilala ang binata at ipinakita nito na sincere at genuine ang nararamdaman nito para sa kanya.
Katuwang nito ang kanyang kaibigan na si Karen na halos kasabay niya rin sa pagbubuntis. Hindi naman na siya ginulupan ni Harry o kahit man lang bisitahin siya at para sa kanya ay mas okay na rin yun para magkaroon na rin siya ng peace of mind at iwas sa stress. Ngayon, alam na niya ang dahilan kaya hindi sila magkaanak. Alam kasi ng Diyos kung ano ang tinatago ni Harry at kasinungalingan nito. Kaya't hindi sila nabibiyayaan na magkaanak. At least ngayon ay masaya na siya dahil nakatagpo na siya ng lalaking kayang ibigay sa kanya ang kumpleto at masayang pamilya. Dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!